Narito po tayo ngayon sa Binyan, Laguna kung saan makakausap po natin ang nag-iisang anak na babae ng sikat na komedyanteng si Babalu. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Pablo Sarmiento sa tunay na buhay. Na-discover si Babalu ng kanyang titong si Panchito Alba. Hinango ang kanyang alias na Babalu sa hugis ng kanyang baba na ginamit niyang pangunahing sandata sa pagpapatawa. Una siyang nakita sa variety show na Buhay Artista ni Dolphy at Panchito. Simula noon, naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino si Babalu bilang isa sa pinakamagaling na komedyante ng bansa. At hanggang ngayon, kahit wala na si Babalu, ay kilalang-kilala pa din siya ng bagong henerasyon dahil sa pagkalat ng kanyang mga nakakatuwang video at memes sa social media. Hello! Kumusta? Pakilan ka sa mga anak? Bunso ka. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa po sa father side po. Okay. Dito mismo tumira si Babalu? Hindi po sa Antipolo po. Tapos Sa Antipolo? lumipat na po kami dito. Parang 2017 po kami lumipat dito. 2017? Opo. Parang 23 years din po kami na dun sa Antipolo. Tapos saka po kami lumipat dito. Okay. Opo. Bali ito, compound to. Itong area. Apo. Tapos saan kayo nakatira? Sa taas po. Tapos ito pong mga nasa baba is apartment po. Ito po yung unang apartment. First unit. Apo. Tapos ito Apo. po is dito po nakatira yung stepdad ko po. Apo, dito po. Okay. Tapos ito po, pangatlong yung second. Tapos ito po, tatlo. Tatlo po yung nandito. Okay. Opo. Ito po. Tapos yung nasa dulo po is up and down po yan. Ito. Opo, yan po. Up and down. Apo. Meron sa taas. Dami Opo. Tapos yung dun pa po, yung may tindahan po. Sige. Tapos ito pa po, yung tindahan din po na to. Ito rin, kasama rin sa inuupahan. Opo, ito din po. Ayun. Opo. Ito tindahan. Opo. Aha. Apo. Oh, yan, mapapanood mo siya. So ito Ayun yung po. isa. Opo. Okay. Tapos dito po sa labas, yung excuse me Apo. po. Kaya kinukulang ko lang si ano. Tapos ito po, Lani. yung ano. Bale, nung pumunta po kami dito or lumipat from Antipolo, dito po muna kami unang nakatira sa baba. Dito. Sa inyo Opo. rin yan, ngayon. Opo, tapos ginawa na po namin apartment. Opo. 2 room po yan eh. Oo. Pinaparenta nyo na rin yan. Opo. So in total, gaano karami ang units? 7 po. 7. Opo. Oh, kahit pa paano, laking tulong sa inyo nito. Opo, parang sa isang buwan, let's say nakaka 20K din po kami sa isang buwan. Oh, okay na rin, no? Oo. Kaya grabe. Oh, para ikaw na nagmamanage. Opo, kami pong dalawa nung kapatid ko nagmamanage po. Kahit pa paano Bali, po. lahat ng yan, lahat ng mga naipundar dito, galing sa daddy mo. Opo. Galing lahat sa kanya. No? Opo. Yung ba naisipan mag-artista nung bata ka? Nag-try po ako once ng audition pero wala po talaga eh. Baka di nila alam na anak ka ni Babalu. Ayun po. Ano, saan ka nag-audition? Ano po yung parang sa commercial, pang commercial po sana. Ayun. Bata po ako, parang grade 3 or grade 2 po. Ganun. Pero wala pa talaga. No luck. No luck. Pero wala ka ng balak kung sakali may mag-offer. Tignan po natin. Okay. Opo. Ito ba yung ano mo? Brother mo? Opo. Anong name mo? Mark Parate. Mark? Ay, oo. Kamusta ka naman, Mark? Okay lang po. Kayong dalawa nagmamanage ngayon ng, kami po. ng business. Opo. Ito po yung bunso po. Hi, hello. Ganda, may terrace pa. Opo. Ito si daddy mo. Opo. Oo. Ilang taon siya rito noon? Mga
mga nasa 20s or 30s po siya niyan. Ito si Mami. Opo. Magkasama na po sila. Oo. Kailan namatay si Mami mo? 2022 po. December po. 5 days po after ng birthday niya, namatay po siya. Oh. Ito lang po yung, yung terrace lang po namin. Terrace? Opo. Okay. Dito lang po kami na tumatambay pagka, mainit po sa loob. Ganyan. Guys, kasama na natin ang bunsong anak ni Pablito Sarmiento o ni, mas kilala natin sa pangalang Babalu, si Miss Lali Sarmiento. Hi Lali, welcome. Kamusta ka Lali? Mabuti po. 2 years old lang din po ako nung nawala din po talaga si Papa. Oh, so all the memories that you have right now are on the photos? Opo, and sa mga kwento na lang din po ni Mama. Opo. Ano bang love story ng nanay at tatay mo? Based po sa kwento ni Mama is magkapitbahay nga po sila sa Manila. Opo. Kasi taga Sampaloc din po nun si Mama tsaka si Papa. Opo. Then, I guess si Papa po nag-first move talaga kay Mama kasi I can say na maganda naman po talaga kasi si Mama nun. Ilang taon si Mama mo nun? She was 29 or something, ganun 29. po. At si tatay mo, ilang taon? Mga nasa around 50s na po. So, malaki po yung age gap nilang dalawa talaga. Ayun. Pero ang nanay mo, hindi nag-artista yan? Hindi po. Nakilala lang talaga niya? Opo. Ano daw paano daw dumiskarte yung tatay mo sa nanay mo? Paano nanligaw? Ano nga ba yung pagkakasabi ni Mama? Ano ba yun? Parang dumadalaw-dalaw po sa bahay, ganyan po yung ginagawa ni Papa. Wala ba nakwento si nanay mo kung ano yan? Love at first sight ba agad yan? Parang ganun po. Love at first sight ng nanay mo kay Babalu? Opo. Okay Tapos ilang years sila nagsama bago ka pinanganak? 10 na rin po siguro. 10 years sila nagsama bago ka lumabas sa mundo? Ano po kasi, ang pagkakakwento po ni Mama sa akin is, kinasal po sila pero sa province po ni Mama. Probinsya. Sa Masbate po. Doon po sila kinasal. Opo. At ilan na naging anak nila? Ako po, isa. Nag-iisa. Ikaw lang talaga. Opo. Pero meron kang kuya, di ba? Yes po. Meron po akong kuya sa side po ni Papa. Anong pangalan ng kuya mo? Lindol po. Lindol Sarmiento po. Ano naalala mo sa kanya? Siguro ang last memory ko po sa kanya when I was in grade 3, yung parang surprise visit niya po sa amin nung nandun pa po kami sa Antipolo. Ayun lang po. Tapos nagkausap, nagkita rin po sila ni Mama, ganun. But after that, wala na po akong contact talaga sa kanya. And tinatry ko po siyang hanapin sa Facebook, sa any social media, wala po talaga. Baka nanonood sa atin. Ay po. Si Lindol. Ano gusto mo sabihin kay Lindol? Kuya, pakita ka na sa akin. Opo. Grade 3 pa lang siya, Lindol. Opo. Nung huli kanya nakita. So, gusto kanya makita ulit, makausap. Bali, dalawa lang kayong anak ni Babalu. Opo. Because you were still a baby, toddler, nung pumanaw siya. Pero sa kwento ng nanay mo, paano ba siya napasok sa showbiz? Ano bang story nito? Sa pagkakakwento po ni Mama sa akin is, tito niya nga po si Panchito. Opo. Magkamag-anak sila. Opo. And doon po siya parang, lahat naman po siguro nagsistart sa extra-extra muna. Opo. Tapos until may naka-discover po sa kanya, ganyan. Doon na po nagtuloy-tuloy yung career ni Papa noon as comedian po. At naging rin siyang sidekick ni Dolphy. Opo, yes po. Parang ano yan, trio yan eh. Dolphy, Panchito, and Babalu. Yes po. At ang tawag sa kanya noon, dahil doon sa baba niya, di ba? Opo. Dahil mahaba yung baba ni Babalu, yun na naging trademark niya. Yes po. Kada tutuwa sila yung kita na, yung pala, unique din pala talaga. Guys, kasama na natin ang isa sa mga kaibigan ni Babalu at ni Redford White. Walang iba kundi nagbabalik ang ating kaibigan, Direk Woodrow Serafin. Direk, welcome back! Welcome back din. Oo nga. Lakaw, marami ang interesado sa mga viewers natin tungkol kay Babalu. Alam kong si Redford, saka si Babalu, naging magka-partner yan eh. Sa mga movies. Tapos ikaw nakatrabaho ka rin niya sa TV. Pareho. Paano kayo nagkakilala ni Babalu? Actually, nung
nagpunta ako ng Broadcast City noon, dalawa na yung TV show ko. Regular. Porontong with Dolphy, tapos mag-asawa yung Libero, yung kay produce ni Pilita Corrales. Tapos pagpunta ng Broadcast City, lapitan ako ng talent coordinator, si Boy Desina, yung kilala mo. Sabi niya, pare, si Babalo, naghahanap ng guesting, tulungan natin. Sabi ko, sige, kasi alam ko naman, bagsak nun si Babalo. Bagsak siya? Yung karir niya? Yung karir niya. Sabi ko, sige, nasa ba siya ngayon? Ayan, nandun lang, nakatambay. Nandun lang, hindi ko napansin. Ang ano pa, kilabot nung naalala ko yung na-discover si Redford ni Derek Bert de Leon, doon siya nakaupo. Nung pinakilala sa akin si Babalo, doon din nakaupo. Doon din mismo, sa pwesto na yun. Ano itsura niya? Ano lang. Mga malungkot. Ganun. Malungkot, malungkot siya. Hindi ko nga napansin, hindi ko nakilala. Honestly. Parang siya, yung hindi siya maayos, yung pananamit niya, gano'n? Ayos naman yung pananamit. Kaya lang, parang nawala yung glow nung niya. Malungkot. Refresh mo nga yung memories namin, Direk. Di ba sikat na sikat si Babalo noon? Kapartner niya si, di ba, si Dolphy, si Panchito. Ano nangyari sa kanya? Ang nangyari kasi noon, yun sa kwento nila noon, nag-solo movie siya, nagbida. Nagbida na? And then nag-flop. Okay. Tapos yung mga producer, yun din na siya kinukuha. At alam mo, sa pelikula nung araw, makagawa ka ng pelikula sa isang taon, marami yung 4. Siya wala talaga. Wala kumukuha sa kanya? Wala ring guesting sa TV. Kaya wala talaga siyang pera. So nung nakita mo siyang gano'n? Nagka-interest ako. Kasi alam ko, kuwela din naman ito on my part naman, gusto ko siyang tulungan dahil comedy writer ako Kailangan ko rin ng mga komedyante. Di ba? Kasi wala akong mahihita dun sa gagawin ko kung wala naman akong magandang performer. Naalala ko, okay naman siya Nag-uusap lang kami na ano bang role na na gusto mo. Sabi niya, hindi, kung ano yung gusto mong, kung ano yung pwede mo isulat sa akin. Ay, yung pinakamalapit na araw na mag-taping, yung kay Dolphy, Porontong. So doon ko siya ginis. Tapos nagustuhan ni Dolphy. Tapos sa sunod ginis ko na doon sa ibang show. And then si Willie Rebillame, nag-produce ng TV show for the boys. Sila Aga Mulak, Kerso Cruz III, Cesar Montano, si Willie. Tapos ang napag-usapan namin ng kasama kong writer, sabi ko, si Babalo ilagay natin na kontrabida. Kontrabida na na kuwela, yung matapang na duwag. Tingin ko mag-work ito dahil wala pang ganun nung time na yun Pero yun ang doon siya napansin ng ABS-CBN. Nung napunta kami ng ABS-CBN kay Dolphy sa Humalong Dariles, ang una namin ginawa, i-guest natin si Babalo. So, ginis namin. Ang role niya, police. Pinagustuhan nila. Gustong-gusto siya ng director, si Johnny Manahan. Gawin natin regular. Hindi na guest yan guest na, tapos naging regular. Ano gawin natin dyan? Pag-usapan namin, medyo palipasin natin ng mga ilang buwan. Alam ng tao, guest lang ito, pulis Tapos iba yung role na gusto namin sa kanya. Ano? Yung balay kapatid siya ni Novabilia, na half-brother na Tuso. Oo nga naman, masyadong dikit. Police spy character, tapos bigla naging kapatid na. Malayo Malayo. Mahirap i-explain sa tao.
paano to, di ba? Ipinilit talaga, mga after 3 months lang. Kaya yung kapatid na siya. Oo, naging kapatid na, dumating na. Richie na ang pangalan. So, doon na nag-iba na yung takbo ng ano. Naging regular na siya ron? Regular na. After 1 year, inoperan siya ng Okidokidok. Agamulak, Manila. Tapos siya rin pinupost namin na. Kasi gusto ng ABS, bigyan pa siya ng maraming project. Maraming project. Kasi pipirma na ng ano exclusive. So doon ang gumanda na yung ano. Doon gumanda na yung ano yan, kabili na siya ng bagong sasakyan. Una nga yung sasakyan binili, yung ano, yung Lancer na GLI, kulay pula. Brand new. Brand new. Pinagmayabang niya. Sakyan ko. Hindi niya alam yung kasama kong writer tsaka ako, meron din ganun. Akala niya wala kayo. Nauna kami. Tapos sabi niya, kanino itong ano? Kumukha ito ng akin akin yan. Sabi ni nauna na pala kayo. Sabi niya kay Dolphy, pambihira itong mga writer natin. Naunahan pala ako. Tapos sabi ni Dolphy, ikaw naman kasi, puro ka bisyo Bill ba bisyo siya? Nagbibisyo pa rin siya noon, time na yun. Sabi nga ni Dolphy, nakalagpas ka na sa humps. Sabi yan, gano'n. Oo. Tandaan ko sabi ni Dolphy sa kanya, you have regained lost glory. Ganda naman. Huwag mo nang bitawan Pero yung bisyo, hindi pa rin binitawan. Binitawan na niya unti-unti. Ano ba mga bisyo niya? Mahilig uminom yun. Inom. Tapos, alam ko, sabong Sabong. Mahilig siya magsabong. Sigarilyo? Sigarilyo, malakas mo ng sigarilyo. Tapos, sabi ni Dolphy, iwasan mo na yung bisyo mo. Para makabili ka ng mas maganda kaysa writer mo. At totoo nga, after 6 months lang yata, bumili siya Land Cruiser. Opo, naka-Land Cruiser na. Pinagmamayabang pa niya. Yung executive producer namin, tinutor niya doon sa ABS, paikot-ikot Sa Land Cruiser, Tapos, nakita niya ako. Sabi niya si Bino, yung kasama kong writer. Sabi ko, wala pa Lika, sakay. Yabang mo naman. Hindi. Tingnan mo, bango, di ba? Bagong-bago talaga. Sabi niya, ako mamaniyo. Dimiretso kami sa Subic. Wow, ang layo. Ang layo nun ito. Yan ka lang. Bawi tayo di ba? Ganda, di ba? So happy-happy siya doon sa bago niya sasakyan. Enjoy mo para makabili ka rin ng ganito. No, diba? Pero nagle-lecture na. Sabi niya, una ako sa'yo Tapos pagdating na yun doon sa Subic, namili kami. Doon sa duty free. Pinuno niya yung 2 cart yung kinuha niya, pinuno niya. Pagbayad, sabi niya, sa'yo to isa Tapos inom tayo. Yan na. Inom na. Inom na naman. Sabi ko, si Babalo, ano yun, matampuhin sa pulutan. Ayaw ng pulutan, gusto inom lang. Gano'n? Oo. Pero order siya maraming pulutan. Para sa inyo? Oo. Hindi siya mahilig sa gano'n? Hindi, mahina siya kumain ng pulutan. Tapos, sabi niya, nakatingin siya dun sa sakyan. Sabi niya, nung araw, dami akong kaibigan. Talaga? Oo, sikat ako ng araw. Naging bigla nga ako. Pero nung bumagsak ko, nauubos lahat. Na kaibigan? Oo. Nawala? Niya. Halos wala na akong pambayad sa apartment. Sabi niya, hirap talaga pag yung kaibigan mo hindi totoo. Kaibigan mo lang dahil meron ka. Sabi niya, ipo na nga ako
Pagalitan ako ni Dolphy. Pidol. Nagalit Pidol eh. Pinagalitan ako. So, yun yung nagiging ano niya. Alam niyo na kung ano mga pagkakamali niya. Tapos nung nagkapelikula na siya, i-offer siya. Ang nagka-idea nung tandem nila ni Redford, si Direk Lodging Harligo. Editor kasi yun. Yun yung nag-edit ng mga pelikula ni Redford. Tapos tinawagan ko ni Direk Lodging. Direk Lodging tawag namin yun. Nakita tayo. Diyan lang, malapit sa ABS. Nakita kami, sabi niya, Odro, Redford Babalo. Ano sa palagay mo? Ang ganda niyan, Direk. Bibigay natin sa Star Cinema. Binigay, wala pa kami istorya, tanggap kagad. Dahil sa tandem lang. Nung nalaman ni Babalo, tinawagan kami yung kasama kong writer. Dika, usap tayo. Pagdating namin doon, ito. Gawin niyo yung script ha. No? Ganun ha? Baga, advance ko yan sa inyo. Magkano binigay? Tiga 50,000 kami. Wow! Sabi niya, babawiin ko rin yan pag nakasingil na kayo sa Pag nasingil nyo na yung producer, babawiin ko rin yan ha. Pero magkakilala na sila ni Redford o hindi pa? Magkakilala na. Oo, okay na sila. Dahil pupunta nga siya sa chapel. Tapos makikita sila, nakilala ko siya kay Redford. Kaya pag nagkwentuhan kami, ang ingay namin, tawanan. Mahilig siyang Maingay ba yan pag nagkikwento? Madaldal? Hindi. Naghihintay siya ng Naghihintay siya ng ipapunchline niya. Mahilig siyang hayaan kanyang magkwento. Oo, tapos susundot. Tapos susundot niya siya. Yun. Ganun ang... Anong kaibahan nilang dalawa? Si Redford paano? Compared to Babalu? Si Redford, tahimik nga mas gusto ni Redford yung action comedy. Na yung galaw. Tapos si Babalo, yung daldal. So kung ano napapanood natin sa kanya sa movies, yung parang nakukulitan siya lagi, yung parang naiinis siya, gano'n? Gano'n siya in real life? Gano'n. So natural pala yun? Oo, natural yun. Basta't nagagalit yun. Sa kanya. Well, sinasabi lang naman po ni Ma'am, like outside or off-cam. Ano naman po si Papa, like a serious guy. Opo. Serious guy? Opo. Yes. Hindi siya yung napapanood natin sa movies na nakakatawa? Hindi po. Seryosong tao po talaga siya. Opo. Ano pa kinikwento ni mama mo tungkol sa pagiging serious ni Babalu? Sinasabi po niya na metikuloso po si Papa, ganyan. Opo. And I guess hands-on father din naman po siya sa akin nung bata pa po ako. Hindi naman daw siya mainitan ng ulo? Hindi naman Hindi po. naman. Hindi naman po. Opo. Ano lang ang naging reaction niya nung pinanganak ka sa mundo? Anong kwento ng nanay mo doon? Masaya naman po. Opo. Kasi syempre ako po yung nag-iisang babae. Opo. Saan kayo nakatira noon? Sa Antipolo po. Sa Antipolo po kami nakatira. Doon po nagpatayo si Papa ng bahay sa Antipolo po. Doon sa picture, nakita ko yung parang baby ka pa, yung naka-stroller ka. Antipolo ba yun? Apo, sa Antipolo po yun. Bale, ever since po, talaga nung pinanganak ako until I reached 23 po ata, nandun po kami sa Antipolo. Then, saka po kami lumipat dito sa Laguna, mga 2017. Habang lumalaki ka, alam ba ng mga tao na anak ka ni Babalu? Yes po. Ano mga memories mo doon? May mga nanluloko ba sa'yo? Ano po, pag nalalaman po nila na tatay ko po si Babalu, unang sasabihin nila, kaya mo bang gayahin boses ng papa mo? Opo, gano'n. Tapos, parang nangihingi pa sila ng proof na, wey, tatay mo pa talaga, ganyan, patingin ng picture. Tapos yung iba sabihin ng, ano kay, gano'n sila sa akin. Opo, gano'n. Niloloko-loko ka? Opo, niloloko-loko. Pero hindi ka naman binubuli? I-embrace ko na to kasi tatay ko naman is komedyante, di ba? So, why not? Gano'n ka ka-proud sa tatay mo? Para sa akin po is,
like until now, may mga tao pa rin nakaka-recognize sa kanya kahit yung mas bata pa sa akin, kilala tatay ko, kasi may mga YouTube na po, 'di ba, na napapanood si Papa, yung mga dati niyang palabas. Yes, at least marami siyang napapatawa pa rin. Opo, until now. Ikaw ba pinapanood mo rin yung mga mga pelikula niya paminsan-minsan? Opo. Ano pinaka-favorite mo? Yung, I forgot the title lang po, pero yung kasama niya po nun si Redford White, tsaka nandun din po si Edu Manzano. Opo. Anong role niya ron? Parang, anong po ba yung role nila doon? Pareha silang naghahanap ng work, tapos hindi po sila makahanap ng trabaho kasi every time na maghahanap sila ng trabaho, nandun si Edu Manzano. Yun nga po yung iniiwasan nilang tao. Opo. Okay. Opo. Kalaban nila yun, bale? Oo. Ayun. Yun nga, yung nasagi yung kotse niya. Paano nangyari? Nasagi yung kotse Land Cruiser? Land Cruiser, okay. Okay. Nasagi nung jeep Jeepney? Maba siya. Galit na galit. Ikaw talaga, di ka nag-iingat Galit? Bumaba yung driver. Sir, ay babalo, napanood ko kayo. Papanood ko kayo sa TV siya. Papanood mo ako yung sakyan kung di mo na papanood. Laki-laki Tapos sabi ko, sir, pasensya na. Yan ka na naman lagi kang ganyan Hindi sir kasi wala pang kita problema ko ngayon yan. Wala ka pang kita. Hindi sir, pasensya na. Sige na, huwag ka na umiyak, baka babayaran pa kita Huwag ka na umiyak baka babayaran pa kita Malis, sir, salamat sir. Ito, mag-ingat ka Binigyan pa rin. Binigyan ng 500. Loko ka talaga Para mag-ingat. Makaikwento kasi, di ba? Na nagalit siya. Siguro dahil isip-isip niya, bigyan ko na kawawa naman. Ganun siya. Kasi, kumbaga image lang yun, yung parang matapang na, yung reklamo na reklamo, parang gano'n. Pero mabait siya. Mabait talaga in real life. Galanti talaga. Napag-usapan niyo ba yung time na tinulungan mo siya na mabigyan ng trabaho? Meron bang moment na nagkausap kayo tungkol doon? Oo. Kailan yun? Nung nandun kami sa Subic. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya, thank you Sabi saan? Dalis mo dahil dun. Parang nakabalik ako Sabi ko, wala yun. Kailangan naman kita dahil komedyante ka Yun sabi ko sa kanya. Komedyante ka kasi kailangan, writer ako ng comedy. Kailangan kong komedyante. Kaya huwag ka magseryoso. Maliban na kung bigyan mo kong pera, tsaka ka magseryoso. Binigyan ka ba? Hindi siya gano'n. Basta lang siya. At least na-recognize niya. Kung hindi niya nakakalimutan yung mga ginawa sa kanya. Ang maliit na bagay lang naman yun. Pero naman, di ba? Yun ang nagpabago ng buhay niya. Yung moment na yun. Ang maganda lang, at least hindi rin niya nakakalimutan. Tama. So, ano nangyari doon sa tandem nilang dalawa? Yung nung inumpisahan namin yung pelikula, siyempre adjustment, bago pa yung bagong tandem nila. Sinabihan ko si Babalo. Kasi napansin ko, yung unang salpukan nila, hindi masyadong nag-work. Hindi nakakatawa. Sabi ko, Bob na tawag ko sa kanya, yung Babalo. Buwas-buwasan mo yung daldal. Sige, kasi namamatay yung punchline Medyo lang huwag masyadong madaldal. Bigyan mo ng time yung kapartner mo. Para pareho kayo agad. Ako nga, Pagkalimero ka talaga, ang galing mo. Ganun magsalita. Kalimero ka. Sige, gawin natin. Ayun. Kung mapansin mo yung nila, si Redford, minsan lang, pero malakas. Si Babalo, marami. Mas malakas din. So, na-compliment na? Na-compliment na sila. Kaya sabi ko, pakinggan mo yung dialogue nung
yung kapartner mo. Ano yan? Scripted ba yan o impromptu? Merong script, tapos meron ding adlib. Adlib. Sabihin lang sa director, Direk, pwede ba ito? Oo, pwede. Maganda yung grupo namin nun, dahil kabatak din namin yung director. Kabisado kami ng director, kabisado namin yung gusto ng director. Kaya smooth na smooth yung ano. Nakailan silang movies together? Dalawa lang. Dalawa lang? Oo. Bakit ang ikli? Ba't nagkasakit na si Babalu. Ayun na. Oo. Yun ang malungkot na part doon. Paano yung nalaman na may sakit siya? Nung yung nagawa namin yung isang pelikula, natapos na. Kinontrata kagad siya ng Star Cinema. Binigyan siya ng down para sa kasunod. Yun, 3 kontrata, so may 2 pa. Nagawa yung isa. Binigyan na siya ng down dun sa pangatlo dapat. Nagkasakit na siya. Pero ang kwento ng executive producer namin, sinuli daw ni Babalu yung pera. Talaga? Oo. Yung down payment. Yung down payment sa kanya. Sinuli daw niya. Dahil? Hindi niya kaya gawin? Hindi na niya matapos. Kailan mo napansin na parang may sakit si Babalu? Doon sa taping ng Humalong Dariles, ako na yung floor director nun. So, napansin ko na nagpabawas na siya ng eksena. Dati hindi mo siya nagreklamo eh. Parang gusto niya, pag kung anong ibigay mo sa kanya, gagawin niya. That time nun, ang average na eksena namin sa kanya 10 to 12. Out of 18 or 20. 12 yung kanya, or 10. Sila ni Dolphy yun, si Dolphy, sila ni Nova, gano'n. Pansin ko, nagpapabawas na. Maaga pa, mga 6 o'clock pa lang ng hapon eh. Parang nahirapan na? Sabi na, ilan pa ako? 8 pa. Pwede bang bawasan mo kung 2? Tumatawad na? Sabi ko, sige, okay lang. Sunod taping, pwede bang bawasan? Po, tawad ka na ng tawad ha, marami ka na utang sa akin. Hindi ko pa naman alam, di racket lang. Pero napapansin mo rin na parang medyo mahina. Tapos, bandang huli nun, 4 na lang ang kaya niya. 4. Pwede niya 4 siguro. Nakaya eh. Sabi ko, ang hirap ibawas, masisira. Hindi mo tinatanong, bakit ka pabawas ng pabawas? Ano ba meron? Sabi ko, ano ba, may problema ba tayo? Ano sabi? Wala. Ayaw pa rin umamin. Ayaw niyang umamin. Malakas nga daw po uminom si Papa. Parang every day, every other day, ganun po siya mag-inom. Ganun. Tsaka malakas din po talagang magsigarilyo. Yung isang box po ata ng Yossi, nakaubos niya po yun sa isang araw, ganun po. Sobrang lakas po talaga. Noong nakilala ng nanay mo, ang tatay mo, may sakit na ba siya? No? Wala pa po. Wala pa. Parang na-diagnose po ata siya 1996 din po or 1997. 97. Opo. Actually, nakikwento po ni Mama na nagpupunta pa daw po sila sa Baguio, ganyan para mapagamot. Nag-US din po sila before para lang mapagamot, pero wala na rin po talaga. Tapos sa isang taping namin, kasi lagi naman, bihira siyang magtambay sa dressing room. Lagi siya sa studio lang. Napansin ko, nandun siya sa sulok ng set, bandang likod, nag-UC. Nag-UC pa rin. Tapos maganon siya. Maganon. Maiyak ko. Hindi niya napansin na sa likod. Tapos, Bob, gulat siya. Ako na ba? Sabi ko, hindi, wala pa, break pa. Tinapat ko na siya. Napansin ko na may problema ka eh. Wala. Ano lang to? Ano lang?
Madali lang to. Tapos nagpaalam siya, umalis siya. Kinausap ko si Dolphy. Sabi ko, may problema ba tayo kay Babalo? Hindi naman sumagot si Dolphy. Parang alam din. Tingin ko alam niya. Kasi sabi ko, umalis na si Babalo eh. Oo. Umalis na ba? Oo. Tapos na ba siya? Sabi ko, nagpabawas eh. 4 na lang yung tinapos eh. Oo. Yung pala, dumiretso na si Babalo sa St. Luke's. Yun na. Oo. Nagpa-admit na. Tapos balitaan lang namin. At may tanning na. Actually, days na lang. Days na lang? Days na lang. Wow. Kaya nakakalungkot. Nadalaw niyo ba siya sa ospital? Hindi. Hindi na. Wala na. As in, ilang days? Mga 1 week? Gano'n? Mga 1 week lang. Tapos nawala na siya? Okay. Gano'n kabilis? Ang bilis ng pangyayari. Siguro, nag-ano rin siya pa-check up lang siguro. Ayaw lang niya ipaalam dahil, alam mo na, media. Kakalat ka agad. Si Mang Dolphy, anong sinabi? Ang sabi lang ni Dolphy na, ganun talaga ang buhay. At least naka-recover siya. Nakapagpundar siya. At totoo naman, nakabili siya ng bagong bahay. Tapos may mga sakyan pa yung mga anak niya. At least naibalik niya yung yung lost glory. Yun nga, sabi ni Dolphy. Kaya po nung nagpaplano si Mama na ibenta yung bahay, actually nagpaalam po kami kay Papa, pati sa mga kapatid. Mga kapatid po ni Papa. Ayun. Opo, dumalaw po kami nun kay Papa. Parang sinasabi niya kung payag daw ba si Papa na ibenta yung bahay, ganyan. Tapos, nung pagdating po namin sa bahay, may butterfly po na lumilipad sa loob ng bahay. Parang siguro yun na yung style ni Mama na pumapayag sa Papa na ibenta din yung pera. Yung bahay po. Sorry. Bakit yun na-associate yung butterfly sa kanya? Pamahiin? Opo, sa mga pamahiin na pag namatay yung isang tao is parang nagiging or symbol po ng mga namatay is yung butterfly. Nakwento ba ng nanay mo kung gaano kalaki yung naging impact ng pagkamatay ng tatay mo sa buhay niya? Buhay niyo bilang isang pamilya? Opo. Pero, naman po, dati rin po nakakwento ni Mama na hindi naman naging sobrang hirap ng buhay namin after mamatay ni Papa. Kasi nakapag-ipon po si Papa noon. So, yung mga pinang-aral ko po talaga until college, kahit yung kapatid ko pong isa is napaaral din po talaga ni Papa dahil din po sa ipon niya. Opo. Then, yun nga po, nag-sari-sari store na din po si Mama sa Antipolo para po may source of income pa rin po kami. Ganun po. So, yung mga last days ni Babalu? Sa hospital po siya. Opo. Tapos nakauwi pa ba siya ng bahay niya sa Antipolo? Hindi na po. Ano raw ang kinamatay ng tatay? Liver cancer po yung naging cause ng pagkamatay po ni Papa. Opo. Na-diagnose po ata siya 1996 din po or 1997. 97. Opo. Tapos kailan pumanaw ang tatay mo? 1998. August 27, 1998 po. 1 year lang? Opo. So stage 4 na nakita? Opo, parang na rin po, terminal na din po talaga. Hindi siya nagparamdam sa iyo ever? Sa mga panaginip lang po. Pero mga batang panaginip lang po yun. Kasi before po sa bahay namin sa Antipolo, parang may clubhouse din po kami nun. Parang nakakasama ko po si Papa, nagsiswimming kami dalawa, nagbabanding, gano'n po. Sa dream yan? Opo, sa dream. Tapos minsan nakikita mo rin sa mga litrato, di ba? Opo. Si mama mo, nagkasakit din, no? Opo, nagkasakit din po sa mama. Kailan niya nalaman na meron siyang cancer? Nalaman po namin may cancer siya 2022 July. Opo. Tapos, tuloy-tuloy na po. Nagpatanggal po siya ng left breast. But eventually, hindi rin po siya gumagaling. Kasi nga po may diabetes po siya. Opo. Tapos,
nagki-chemotherapy po siya, ganyan. Pero wala, hindi rin po talaga kinaya ng katawan niya nun. Opo. Ilang years siya nabuhay bago nalaman na may cancer siya? Ano na po siya, 56, 57 na po. Halos magkaedad sila? Opo. Nalaman na may cancer na po. When was this? July 2022 po. 2022? Nung na-diagnose po siya. At kailan siya pumanaw? December 29 po, 2022. Same year? Apo. Bakit ang bilis? Parang na rin po, cancer stage 4, 3 na din po talaga si mama nun. Ganun din. For us, di ba? We don't know him that well. Pero kayo naging close niya. Paano mo i-describe yung ugali niya? Ano si Babalo? Pag di niya kakilala yung tao, hindi siya pala ganun siya. Pero pag makilala na, nakong daldal. Tsaka madaling mag-aya ng pag naging kaibigan na, tara, kain tayo doon sa masarap yung pero hindi naman siya malakas kumain. Gusto na niya yung company, no? Yung mga kaibigan. Tapos, pag nagkikwento siya, pakunti-kunti lang. Ikaw ang babantayan niya na magkikwento ka, tapos susunod. Tawanan na lang. Ganun ang style ng patawa ni Babalo. Ano yung towards the end, nandun pa rin yung vision niya? Kahit na alam niyang may sakit siya, Yossi, inom, gano'n pa rin? Yung inom, wala na. Wala na inom. Ito na lang, Yossi na lang. Yung Yossi, grabe pa rin. Siya eh. Merong instance na bawal manigarilyo sa studio, di ba? Kita siya ng guard, Yossi siya eh. Kausap kami, magkaharap kami. Hindi ako nag-Yossi, alam kong bawal eh. Lapitan siya ng guard. Sir, bawal po dyan. Sabi niya, nag-iisip kami ng komedy. Gusto mo ikaw mag-isip ko? Oo. Balik ko yung guard. Tapos dumating bumaba si Lopez. Yung senior. Oh my God, si Eddie Lopez. Nakita siya. Paano? Tatapon niya. Ganun siya. Napatay niya, sabi ni Sir Eddie. Babalo, it's okay. pag alis ni Sir, sabi niya doon si guard, kita mo ha? Pwede ako ha? Kaya sa studio siya lang pwede mag-use. Yung marami mga eksena sa buhay niya in real life, no? Para mga skit sa TV at movie. No? Para napapakita niya yung sitwasyon para maging parang isang scene sa comedy na movie or parang, TV show. Parang hindi siniset up. Natural, no? Yung twist niya. Magaling talaga. Magaling, ano? Magaling. Paano pala pag paano pala pagsama si Redford sa si Babalo pag wala sa camera? Paano sila ng dalawa? Tahimik. Parang sila tahimik eh. Tahimik? Oo. Parang sila tahimik. Pag silang dalawa. Sila dalawa. Pwede lang pag-iiwanan mo sila. Oo. Tinap itong dalawa. Pag lumapit ako, magkwento ako. Ayun na, pwede yung dalawa. Ayun. So, dependent sila doon sa third wheel, no? Para doon sila mag-react. Oo. Pareho sila hindi magkwento kasi. Pero sa eksena, nagbabago yun. Nagbabago. Kaya yung karakter na binigay namin sa kanya na madaldal, ano yun, hindi natural sa kanya yun. Kasi tahimik talaga yan, natural. Kumbaga, yun yung karakter na pumatok eh. Yun yung nadala hanggang yun sa ano niya. Hanggang fully recover na yung career talaga niya. Nakapunta ka pa sa libing? Oo. Sa Burol? Ano yun? Isa sa kaibigan natin yun. Tama. Nakatulong din man sa career yun. Gumanda rin yung script eh. Ano masasabi mo kay Babalo bilang isang komedyante? Si Babalo may sarili siyang style na kanya lang talaga.
Baga yung baba niya, ginagamit niya. Expression ng mukha. Tapos yung ano niya, yung tono nung pananalita niya. Sinabi ko na, sir, di ba? Diba? Ganon siya. Kanya lang talaga yun. So, bagay sila. Si Redford may sarili. Paano naman si Redford? Si Redford naman, ano ko naman, Ming? Diba? yung tono ni Redford na Bisaya, nakakatawa rin siya. Kaya pag nagpalitan sila ng pansin, talagang ang lakas ng tawanan. Pero syempre, wala na si Papa mo, wala na yung mga icons natin, yung mga nakasama niya, Panchito, Dolphy, Redford White. Wala na eh. Wala nang natira eh. Siguro anong gusto mo sabihin sa mga tagahanga ni Babalu ngayon na nanonood sa atin? Gusto kong sabihin is, thank you kasi kahit over 20 years na pong wala si Papa, may iba na binabalik-balikan pa rin yung mga palabas niya, yung mga movies niya. Then, napapatawa pa rin sila ni Papa. Eh ikaw, kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang tatay mo, anong gusto mo sabihin? I just wanna say, ano lang po, thank you po talaga. Kasi, kahit wala na po siya, tinulungan niya pa rin po akong makatapos ng pag-aaral. Tapos, para po sa amin, si Papa pa rin po ang ano neto, itong bahay na po na to na sa kanya pa rin po galing yung pera. Kung ba't meron kaming nai-invest ngayon, ba't meron po kaming apartment ngayon. Until na, natutulungan niya pa rin po kami. Anyway, thank you Thank you for sharing your story with us. Thank you din po. Tuwan-tuwa ang mga viewers natin, especially mga fans niya. Di ba? Ng mga panahon na yun, sumuporta at napatawa na paligaya ni Babalu. Thank you. Thank you so much po. Thank you po. Sino ang papansin sa daing ng api? Sino ang mag-uwi sa nilokot pinabayaan? AXIS ang umaaksyon dito. Si Erwin Tulfo ay maasahan din ninyo, garantisado. Kami ang kakampi ng inaapi. Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Attorney, what about yung mga actors na gumanap? Particularly yung trailer na yon, yung nagsambit ng pangalan ni Vic Soto, si Ma'am Gina Alhar, a very respected actress. Pwede po ba siyang madamay sa kaso? Pwede po, kaya lang pinili po ng aming kliyente, Mr. Vic Soto, na ang kasuhan na lamang ay yung pong nag-cause ng publication. Meaning yung pong naging dahilan kung bakit po ito nalathala at nagkalat. No? Naintindihan po ni Mr. Vic Soto na trabaho lang po ito sa kanyang mga kasama sa pelikula, pero yung pong may likha ng mismong kwentong ito at nagpakalat ng kwentong ito, ang dapat managot sa batas. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.